Sa pagpapatuloy ng Agri sa Agri Mindanao Tour, naimbitahan tayo ng isang masugid na follower sa kanyang backyard molly farm. Mula sa Jensan, bumiyahe tayo papuntang Gining, Hagonoy. Nakilala natin ang isang binatilyo, 21 years old na si Christian. Sa likod at gilid ng kanilang bahay, nakapagparami ng 6 na variety ng molly at kumikita ng 5,000 pesos kada linggo, na siyang nakakatulong panusto sa kanilang pangangailangan. Siya yung nakakatulong sa amin kasi pag yan rin ang pinagkikitaan namin. Ay, so proud ka ba kay Christian? Proud talaga kasi anak ko yan. Gamit ang mga trapant at sirang refrigerator, ginawa itong DIY pond para sa kanyang negosyo at nakapag-supply pa sa maraming pet shop sa Manila at iba pang probinsya. Salat sa pinansyal, kaya't hindi nakapag-aral. Pero hindi naging hadlang ang kahirapan para hindi siya magkaroon ng sariling negosyo sa kanilang maliit na bakuran. Yung punan ko dito, Tito J, is 1,000 pesos lang. 1,000 pesos lang ang puhunan mo. Is Tito J. Magkano lang kinita mo simula noon dito? Yung nagsimula ko dito, kumikita na ako ng 5,000 in a week. Bawal na yan. Bawal na pidiriya. Sa ngayon, Tito J, hindi ako nagpag-aral kasi kapos ng pera. Hindi makaya yung visyo ng college, Tito J. Masaya ako kasi yung ganito lang, yung pangangailangan namin, mabili ko. Kahit ganito lang yung negosyo ko. Nakalulungkot din ang kanyang mga ikinuwento na kahit na maliit lang ang kanyang setup dito sa kanyang likod bahay, marami pa ring nainggit at siya ay ninakawan pa. Kaya naman naisipang mag-alaga ng aso para maging bantay at hindi na manakawan. Nag-alaga ako ng ganito kasi paggabi may magnanakaw dito ng mga isda ko. Kaya siya yung nagbantay kapag nakatulog na ako. Magaling po ito, sir, tumatawol. Nagsimula nito, wala na magnakaw ng mga isda ko. Parang alam na nila na may aso na ako. Kaya naman mahal na mahal ni Christian si Doggy. Ngunit isang trahedya kamakailan lang ang ibinalita sa akin ni Christian. Ang kanyang paboritong aso na si Doggy ay nilason, na siyang ikinamatay nito. Labis din akong nalungkot para kay Christian. Kaya namang naisipan nating regaluhan si Christian ng panibagong pangdagdag sa kanyang mga alaga. Bibigyan natin ng magandang pauumpisa na mga breeder ng crayfish para sa kanyang karagdagang alaga sa kanyang negosyo. Isang binatilyo pero nagsipag at nag-alaga ng molly, kaya naman siya ay may kabuhayan. Sa halagang 5,000 kada linggong kinikita niya ay nakakatulong pa sa kanyang pamilya. Isang paalala para sa ating lahat na tayo'y hindi dapat mainggit at maminsala pa sa pag-angat ng iba. Sa halip, suportahan natin ang ating kaibigan, kapitbahay, kamag-anak o kapamilya para mas lalo pa silang umunlad. Don't forget to like and subscribe. Maraming salamat, Christian, sa pag-invite mo. Sige, Tito J. Ayan. At dito po sa kanyang likod bahay, sa kanilang bakuran lang, may alaga siyang molly. At iba't ibang klase ng molly. Ilang variety ang iyong molly? 7 variety. Yan, 7 variety. At ang nakakatawang story sa kanya na nakakalungkot at the same time kasi nananakawan daw siya palagi noon sa kanyang pagsisimula. Kaya naman nag-aalaga siya ng aso. Anong pangalan na aso mo? Doggy. Doggy. Yan, di ba yan mga gat si Doggy? Hindi mga gat. Hawakan ko si Doggy. Doggy, good boy. Good boy ba? Good girl? Good boy. Yan, good boy si Doggy. Siya yung nagbabantay daw ng kanyang mga molly na ngayon wala na nagnanakaw. Wala na, Tito J. Ayan, so Kapag nandito na siya, wala na. ang ganda ng pangalan, Doggy. Oh, Doggy. Ito. Ako pala si Christian Dave Guizon, 21 years old. Nandito kami sa Gining, Hagonoy, Davao del Sur sa ngayon. Yung mga alaga ko is molly farm. 7 na klase, sir.
PKBM Marble, Sunkist, Electric Blue, Gold Dust, Leopard, PKBM. Natuto ako sa mga kaibigan ko. Nagsimula ako ng pagbili noong 2020. Abi ko lang to ng pag-iisda at bigla silang dumarami. At doon ko pag naisipan na magbenta ako sa kabilang lungsod. Kahit ganito yung isda ko, nakapasaya ako ng maraming tao. Umabot saan na yung mga benta mo? Tarlac, Zambales, at Pampanga, Tito J. Yan. Meron nag-inquire dito sa akin, taga Thailand po siya. Gusto rin bumibili ng alaga kong isda, yung PKBA Marble. Gusto siya magkuha sa akin ng 200 pieces para ma-deliver ko doon. At yung naisipan ko, baka pagdating doon, mamatay. Hindi ko muna napadala sa kanya yung order ng isda. Paano naman yung setup mo dito? Anong klase? Nakikita ko may mga trapan ka, tsaka yung lumang Yung lift tub, Tito J. ref tub. Yan. So magkano naging puhunan mo dito nung umpisa? Yung punan ko dito, Tito J, is 1,000 pesos lang. 1,000 pesos lang ang puhunan mo? Is Tito J. Wow. At ngayon, ang magkano nang kinita mo simula noon dito? Yung nagsimula ko dito, kumikita na ako ng 5,000 in a week. Bah, ang ganda. Ganda. Kapag may bibili ng isda, Tito. Wow, kayang-kaya kumita ng 5,000 a week. Ang galing naman. Ayan po, no, nagsimula sa 1,000 lang ang puhunan at every week kumikita siya ng 5,000 pag maraming order. Is Tito J. Yung pinaka-best seller ko po is yung Sunkist kasi mabilis sila manganganak sa araw-araw. May kumukuha ako ng 50 pieces ng fry ng Sunkist. At depende sa papakain. Napakasimple ng sistema. Anong setup to? Trapan, Tito J. Trapan. So, paano mo ginawa? So, meron kang cucumber yung pinaka-frame. Oh, frame. Ano to? Plastic, no? Oh, plastic, Tito J. Binigay lang to sa akin. Kaya pala mura ang puhunan mo, 1,000 kasi may mga nag-donate din sa'yo. Oh, sa akin. Nag-sponsor din, nagbinigay mga kaibigan. Yes. Tapos, gano'ng kalaki tong ganito? 6 by 8. 6 by 8. Oh, 6 na po dito, 8 na po dito. Tapos, ano yung mga nakalagay mo dito ng alaga? Leopard at PKBM, Tito J. Parang ito yung grow out mo. Oh, yes, Tito J. Yung nakalagay dito, Tito J, is PKBM, fry PKBM. Mga fry na dyan. Yes, Tito J. Bakit dyan? Mas marami yung lumot. Kasi kapag mainit, dito sila tatago, Tito J. Ay, mga ilan ang fry mo dyan? 100, Tito J. Hindi lang sila makita kasi may mga lumot. Ilan ang tanks mo na ganito? 8, Tito J. So, meron kang 8. So, bakit kailangan nandito yung mga breeder sa ganito at yung mga grow out mo is nandun sa trapan? Kasi mas yung breeder, mas gusto nila yung malalim para kapag manganak sila, mas may space. Gaano kadalas ba nagbe-breed yung mga breeders mo dito? Yung Sa isang buwan, ilang beses sila nanganak? sa isang buwan dito, Jay, 3 beses. 3 beses sa isang buwan dito. So, ilan ang breeder mo dito? Bawat tank, iba-ibang variety. Ay, si Tito J. So, yung nandun, ano yung variety yon? Gold Dust short body po, Tito J. Gold Dust. Gold Dust. Tapos ito, Sunkist, Tito J. Sunkist, ito. BKBM, Tito J. Ayan. At ito naman, Leopard, Tito J. ito yung leopard. Dito medyo malabo na yung tubig. Pero, ang nandito, Tito, BKBM Marble, Tito J. Yan. Yung pinakahirap na alagaan, sir, yung Sunkist na red eye po. Kasi kumakain sila ng fry kapag hindi mo sila separate sa kanilang mga lalagyan. Yung pinakabadali, sir, yung black eye na mga hindi red eye, sir, kasi hindi sila kumakain ng mga similya nila.
Mas madali para amin yung black eye lang po. Ako yung nahiya bigla. May katabi akong chicks. Yan. Nandito po yung kapitbahay ni Christian. At si Christian, napansin ko, napakamahiyain. Hindi ako makakuha ng kwento sa kanya. Kaya yung kapitbahay na lang niyang Marites. Very close Maricel. family friends. Ate Margie, ano yung mga naobserbahan mo kay Christian? Ang naobserbahan ko kang Christian, mabait yung bata, responsible, matulungin sa magulang. May income siya about sa isda niyang binibinta, inalagaan. Malaki talagang tulong sa kanila kasi yung mama niya, kinukunan nila ng pagkain araw-araw. Kaya nga nagsipag siya at para rin makaipon para sa kanyang pag-aaral someday. Na nakita ko talaga siya kung paano siya magpursige na mabuhay ang mga isda dahil yan lang talaga ang nakapagbigay sa kanila ng income at mabait talaga yan, mahiyain. Ano yung routine niya na napapansin mo? Araw-araw, ganyan, umaga pa lang, pagising sa umaga, punta sa isda, maglinis, magbigay ng pagkain, pumunta doon sa puso, mag-igib ng bagong tubig. Ganyan ginagawa niya araw-araw, Ayan. sir. Kaya nabanggit mo, kaya walang? Walang girlfriend, mahiyain kasi. Ayan. Kaya gusto niya pa daw mag-ipon para magka-girlfriend. Kasama natin ngayon ang beautiful mother, si ma'am. Dati din siyang teacher, ang mommy ni Christian. Magandang umaga sa lahat. Ako pala si Lilia Quizon, nakatira sa Gihing, Agunoy, Davao del Sur. Ayan. So, Nay, anong tawag sa'yo dito? Ma'am ba o may nickname ka? My nickname, my mom or Lilia. Ayan. Tawagin na lang natin siya si Mami Lilia or Ma'am Lilia, ano? Nay, ano masasabi mo sa anak mo na yan, ganyan ang kanyang negosyo? Sa ngayon, hindi pa siya makapag-study sa college at nakikita mo yung kanyang mga alaga dyan. Nagpapasalamat rin ako sa kanya kasi siya yung kanang kamay ko dahil si Christian ay maasahan rin. So, paano naman siya nakakatulong yung kanyang negosyo sa inyong kabuhayan ngayon? Siya yung nakakatulong sa amin kasi pag sa ngayon wala na akong work, may maraming mag-comment sa FB niya, so may magbili ng isda, so yan rin ang pinagkikitaan namin. Ayan, that's nice, ano? Inakala mo ba, no? Do you think na yung isda na yan, magbibigay ng kabuhayan sa inyo nung unang nag-alaga siya? Opo. Hindi ko inaasahan na yan pala yung malaking kinikitaan niya pag meron siyang ganyan Mga na client. farm. Oo. May kliyente siya. So, proud ka ba kay Christian? Proud ka? Proud talaga kasi anak ko yan. Ayan. Yan. So, nandito, may mga dukot boys tayo dito. Mga batang makukulit na pogi, mga binatilyo. Ano pangalan mo? Si Jan. At si Baron. Kaway ka dun. Kaway mo. Kent. Tsaka si Ivan dun. Kaway. Yan. Gusto daw po nilang, mga fans na sila ni Kuya Christian kasi gusto na daw nilang magsimula rin mag-alaga kasi kumikita si Kuya Christian ng 5,000 per week sa kanyang mga isda. Bibigyan po natin sila. Bumili po ako ng paumpisa nilang alagaan. Kaya bibigyan na rin natin sila ng mga molly. Anong klaseng molly itong alagaan nila? Sangkis, tito. Saan-kiss tong klase? O, dapat pagka bago bigyan, kakanta. 1, 2, 3, go! Jopay, kamusta ka na? Palagi kita di papanood, nagkikita. Jopay, pasensya ka na. Palagi kasi ako mag-ako sa magkasama. Ayos. Oh, palakpakan nyo naman.
O, dahil dyan, meron kang trio na isda. Ang lagaan mo, paramihin mo, ha. O, kayong sabay-sabay na lang kayong apat. Sige, sige. Sabay-sabay kayo apat. Five little monkey, Humpty Dumpty. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang ko 3, nakatago na kayo. Kayo po nakaupo, subukan niyong tumayo. I wanna be a two to be a twinkle star. How old ka na mo, di ba tuntin? Meow. Ayun, o, palakpakan. Kaya pinagluloko niyo ako, ha. Salamat Tito Jay sa pagbigay mo ng isda sa akin. Alagaan ko to ng mabuti at para maraming akong maalagaan isda. Salamat po Tito Jay sa imong gihatag na isda. Alagaan ako ni Og para managhan. Salamat Tito Jay sa imong gihatag nga isda sa ako ani padaghanon. At kung gusto nilang mag-start mag-business din ng ganito, pwede silang bumili. Sa akin. Ayan. So, paano ka ba nila ma-message? Kontakin nyo lang ako sa FB Ano pangalan ng FB mo? Christian Dave Quizon. Ayan. So, nandyan po sa description, no? Punta lang po kayo sa description, ang kanyang telephone number at yung link ng kanyang Facebook page. Tulungan po natin si Christian na makaipon ng kanyang pang-allowance hanggang next year dahil na-miss niya yung chance na mag-take ng exam sa entrance exam para next year makaipon, makapag-aral na siya. Dahil kumikita na naman siya ng 5,000 a week pag peak season. Na-shock ako kasi ang ganda na rin ng kitaan mo, no? Kasi 5,000 a week. At nandito ka lang sa bahay at nandito sa gilid lang ng bahay ninyo meron kayong mga ganitong alaga. Sa ngayon, Tito J, hindi ako nagpag-aral kasi kapos ng pera. Hindi makaya yung presyo ng college, Tito J. Masaya ako kasi yung ganito lang, yung pangangailangan namin, mabili ko. Kahit ganito lang yung negosyo ko. At dito, masaya na rin ako ng pag-alaga ko ng isda. Yung plano ng pagnegosyo ko is ipapatuloy ko ito kasi may nasimulan na ako. Hindi ko ito mabura sa pagkabi ko. Kuya Christian, maraming salamat sa pag-invite mo sa akin kasi kahit papaano nakadaan po ako dito sa inyong bayan bago pumunta ng Digo City at Kidapawan. Thank you, nakita mo yung post ko at in-invite mo ako. Naglakas loob kang imbitahan ako. Nakita. Kahit na medyo mahihain ka pala sa personal. Mayayain talaga. Nakaka-inspire po si Kuya Christian kasi kahit sa gilid bahay lang at likod bahay ay pwede ka na rin magkaroon ng negosyo. At ito naman ay pwede nyo rin simulan or gayahin sa inyong bayan kung wala pang nag-aalaga dyan. Baka subukan nyo muna as a hobby at malay nyo pati yung mga chikiting, yung mga bata o mga kabataan sa inyong baryo gusto na rin mag-alaga at sa inyo bibili. Kuya Christian, gusto mo ba magkaroon ka rin ng crayfish? Yes, gusto ko, sir. Ha? Gusto ko, Tito. Napanood mo na ba yung video natin kay Kuya Sesep? Shoutout kay Kuya Sesep bilang pasasalamat sa iyo sa panonood mo lagi ng Agri sa Agri para madagdagan yung negosyo mo dito. Reregaluhan kita ng breeder. Maraming salamat, Tito. Ay, maraming salamat din sa iyo, Christian. Fish bump tayo. Agri ka ba sa Agri? Agri sa Agri. Approve. Uy, ganda. Babae. Ito pa rin na babae. So, dahil gusto ko mabigyan si Kuya Christian, ang kinuha natin yung maliit. 2 inches. 2 inches. Yan, 2 inches. At ito yung taguro ba o tarugo? Ano ba yung tama? Yung alam sa Tagalog. Sa Tagalog. nakita ko kay Kuya Sesep, may pauso, taguro daw eh. Parang sa tingin ko, tarugo. Saan may tarugo mo dyan? Don't forget to like and subscribe.